Hello guys and welcome to my vlog. This is a Bangkok haul video. Basically, isi-share ko yung mga pinamili ko from my recent Bangkok trip. Di naman sobrang dami to pero baka may mga mapulot kayo, especially dun sa anti-aging skincare na nabili ko na sobrang mura sa Bangkok compare kung bibiling mo dito sa Pilipinas. Pero let's start muna dun sa mga binili kong konting food. Konti lang binili ko. Let's start with, of course, sweet sampalok. Isa to sa mga usual na pasalubong. Parang sikat kasi talaga na Bangkok brand is yung Money Gold. Ito yung itsura niya. Yung isang ganito is 50 baht or around 85-90 pesos. Depende pa rin sa current exchange rate. Ang gusto ko dito is wala siyang anghang. Well, depende sa inyo. Kasi may mga sampalok na sweet, then may konting spiciness. Pero ako kasi and yung family ko prefer nila is walang hint of spiciness. As in just sweet lang and konting saltiness. So, dito siya. Sa ingredients list, nakalagay dito, tamarind 95.4%, sugar 4%, salt 0.6%. Kung gusto niyo na medyo spicy, marami kayong makikita ganon sa mga supermarkets na konting anghang or maanghang talaga. Guys, nga pala, itong Money Gold na sampalok, wala akong nakita nito dun sa Big C Supermarket, yung sikat na bilihan ng mga pasalubong snacks. Instead, nabili ko to sa MBK na mall. Yung MBK is connected siya sa BTS National Stadium Station. Tapos dun sa MBK, meron dun sikat na bilihan ng mga pasalubong snacks. Sa tawag din sa store na yon ay Thai fruit na store. Hanapin nyo na lang. Paglabas nyo ng BTS, pasok kayo ng MBK Mall kasi connected na. Konting-konting lakad lang, makikita nyo na agad yung Thai fruit na store. And then another is itong coconut crispy roll na merong laman na floss. Try kong i-zoom, sana makita, no? Ayan, may mga, para siyang maliliit na the Berkelius natin. Tapos meron siyang feeling na pork floss sa loob. So sa Big C Supermarket ko to nabili. Then ang maganda dito is merong free taste. So kasi may iba't ibang flavors din eh. May maanghang, may ibang may halo seaweed, etc. Gusto ko yung plain and simple lang. And may iba ding brands sa bukod dito. Pero ito 159 baht yung ganito eh. Ang nagustuhan ko rin pala dito, no, pag tinikmang mo yung roll niya do sa free taste, talaga malalasahan mo yung hint ng coconut juice or coconut milk flavor dun sa pinaka-rolls niya. Yung Big C Supermarket pala, yun talaga yung parang supermarket setup siya na bilihan ng mga snacks, may skincare din actually. Paano na pa si Puma, meron ding portion din na pharmacy, no? Para siyang supermarket talaga. Ang dami mo makikita doon na pasalubong ng mga food items. Then ito next few items, sa Big C ko din nabili. Ito ay mga dried fruits. May portion dun sa Big C Supermarket na parang hilera siya ng mga iba't ibang dried fruits. May pineapple, orange, papaya, cantaloupe, sampalok, iba-iba. Then parang meron siyang parang around 45 to 50 baht per 100 grams. Then it's up to you kung ilang grams yung bibilin mo. Then titimbangin nila to. Then nalagyan nila ng sticker kung magkano equivalent na price. So approximately 100 grams yung binili ko per pack. Yung isa ay ito, papaya, dried papaya. Kasi gusto ng mom ko ng papaya. Then itong dalawa, pareho lang to actually. This is dried cantaloupe or sa atin yun yung basically yung melon, yung kulay orange. Again, ang maganda dito is may free taste talaga. As in, para makakita ka ng maliit na platito sa ibabaw ng mga display. Then yung maliit na platito na yon, dun ka pwedeng tumikim ng free taste. So, marami pa kayo ibang madibili doon kasi na supermarket siya eh. So, paramihan doon mga food items, let's say yung mga instant Thai milk tea, even skincare, yung mga iba't ibang flavors ng Lay's, pero hindi na lang ako bumili ng Lay's. Gusto ko sana, so medyo bulky kasi sila sa maleta. So, next time na lang siguro.
Doon naman tayo sa mga binili ko sa pharmacy. Pero before we start, kaklarify ko lang, no, this is in no way to encourage you na mag-self-medicate. Yung mga binili ko sa pharmacy ay prescribed na talaga sa akin nung doctor ko dito sa Pilipinas. And alam kong mas mura doon, kaya doon ko lang binili. Ang point ko lang dito is kung prescribed na kayo ng medicine na to ng mga doctors nyo dito sa Philippines, and probably you'll visit Thailand, then might as well get this in Thailand kasi sobrang laki ng difference. So let's start with my anti-acne/anti-aging cream na prescribed sa akin ng derma ko. It is Retacnil. Ang generic niya is tretinoin. So probably nadidig nyo na to kung nagre-research kayo na skincare, anti-aging. So this is a type of retinoid. And ito yung usually piniprescribe for anti-aging talaga. This is considered a medicine. So again, please consult your doctor first. Prescribe sa akin to. Just to share with you, sa Philippines, kung bibigyan ko to, let's say, sa Mercury Drug, this is around 2,400 pesos. Pero sa Bangkok, do sa bilhin ng pharmacy, this is just a 330 baht or approximately 580 pesos. Imagine for the same amount sa Philippines, pag sa Bangkok ko binili to, 4 na ganito yung mabibili ko versus isa lang sa Pilipinas. So, ang tawag doon sa pharmacy na binilang ko is Chula MD sa Silong. So, don't worry, it's legit. Kapag sinearch nyo siya sa Google, talagang makikita nyo it's a legit pharmacy. So, baka kasi magkaroon kayo ng concerns na fake ito. And kung gusto nyo talaga na sa bigger pharmacy bilhin yung ganito, actually, meron din sa Watsons sa Bangkok. Mas mahal lang siya. Sa Watsons, it's 470 baht or around 820 pesos. But it's still way cheaper kumpara sa atin na again, around 2,400 pesos. Mili din ako nitong Differin. It's also a type of retinoid. Para naman to sa mga pamangkin ko. And again, prescribed din sa kanila to ng derma nila. Pero kasi kung sa Pilipinas ko to binili, this is 2,800 pesos. Pero sa Bangkok, it is just 600 baht or approximately 1,050 pesos. So, less than half yung price kung sa Bangkok. And again, dito ko yung binili sa Chula MD Pharmacy sa Silom. Pero kung mas confident kayo bumili sa Watsons Pharmacy sa Bangkok, it's a little more expensive at 613 baht. Pero again, it's still way cheaper. This is also for anti-acne. And sabi nila nakapa-help din to smoothen yung skin. Pero again, consult your doctor first, okay? This is not in any way to encourage you to self-prescribe. Okay, ito naman si Stain Ultra. This is my eye drops for my dry eyes. Prescribed sa akin to ng ophthalmologist ko. Sa Philippines, this is around 470 or 480 pesos. Pero sa Bangkok, sa Watsons ko to nabili, this is just 185 baht or approximately 320 pesos. Sana nga dalawa na yung binili ko kasi matagal pa naman yung expiry. Okay, ito naman, Vaseline Lip Therapy Tube. Itong isang to, same price lang kung sa atin ko binili. Ang problema lang, wala na akong makitang ganito sa atin. Dati na nakabili ko nito sa Watsons, ngayon wala talaga akong makita kahit sa Lazada, wala. So, tinay ko na yung opportunity, bumili ko nito sa Bangkok. Again, this is Vaseline Lip Therapy kasi madalas nagka-crack yung lips ko eh. Yeah. Bumili rin ako ng Fish Gel Cream. Ito yung ginagamit ko. Hindi na to medicine pero ito yung ginagamit kong moisturizer. This is 150 ml. And the price is 640 baht or approximately 1,120 pesos. Pero this is 150 ml Kasi sa Philippines, walang 150 ml version, 75 ml lang. Pag kinukit mo siya, cheaper pa din sa Bangkok compare kung binili ko to sa Philippines. Kasi sa Philippines, yung 75 ml or kalahati nito is approximately 800 pesos. Ito lumalabas, 150 ml, twice the size, pero 640 baht for 1,120 pesos lang. So, mas mura pa din siya if you do the math. Then, bumili din ako ng mga sikat na inhalers na to. It's the Poisian Mark II inhaler. Yan. Ang isang piraso is 22 or 24 baht yata. Yun. Pero bumili ko nung parang isang pack, which is 6 sa isang pack.
Nag-uwi din ako sa Watson's Bank of ng iba't ibang antigen test. So, itong kulay green, this is for COVID test. Mura lang siya, but to be honest, I forgot the price. Pero pag kinonvert mo siya, parang less than 100 pesos lang yung isa. Yung isa naman, it's a combination of flu A or B and COVID test. So, mas mato na slight, pero around 100 plus pesos lang din pag kinonvert mo. So, ano yung mga recommended na pharmacy stores sa Bangkok? Yung na-research ko is, first, yung Chula MB, yung binilan ko sa Silom. Search nyo na lang sa Google Maps. Yung isa pang reliable is yung Siam Pharmacy sa Plonchit Station ng BTS. Hindi ko alam kung na-pronounce ko yun ng tama. Pero search nyo na lang Siam Pharmacy. Pagbaba nyo ng Plonchit Station, makikita nyo na agad siya. Yung Chula MD and Siam Pharmacy, more or less same ng price. Pero kung mas komportable kayo sa mas well-known pharmacy brand like Watson's, kasi meron tayo dito nun, marami naman kayo makikitang Watson's sa iba't ibang malls in Bangkok. Madali siyang hanapin. Although, mas matataas lagi ng konti yung presyo sa Watson's. Pero guys hindi lahat ng medicine sa Bangkok ay way cheaper kumpara sa atin. Kasi halimbawa, meron akong prescribed na gamot dito for my asthma, yung Symbicort yung tawag dito, Symbicort inhaler. Dito sa akin sa Philippines, this is around 1,000 pesos. Pero nagulat ako sa Bangkok, kapag kinonvert ko siya to pesos, parang lumalabas 2,000 pesos. So parang twice yung price sa Bangkok compare sa atin. So hindi lahat ng medicine sa Bangkok ay way cheaper ha. Yung iba baliktad, way more expensive kumpara sa atin. So i-double check nyo na lang din yung prices. And I cannot emphasize it enough, yung mga diniscuss kong binili kong gamot sa Bangkok ay prescribe sa akin. Hindi ko sinasabing mag-self-prescribe kayo. Consult muna yung mga doctors nyo before kayo bumili ng gamot, whether sa Bangkok or sa Philippines, okay? Singit ko lang, this is not really a medicine but skincare, yung mga ulay. Kung napansin nyo, yung mga ulay na ganito, most of them, if not all, made in Thailand. So, it is obvious na mas mura to sa Thailand. In my case, yung ginagamit ko is yung Olay Collagen Peptide 24. Dito sa atin, this is around 2,000 pesos. Pero pag sa Thailand mo to binili, it's around 600 plus baht or approximately 1,100 pesos. So parang halos kalahati lang yung presyo. So same goes sa sikat na Olay na kulay purple, yung Olay Retinol 24 yata yun. Basta yung it's the purple one. Ganun din sa Bangkok, parang kalahati yung price niya. Hindi na ako bumili kasi kabibili ko lang dito sa Pilipinas. Tsaka kapag inabangan mo naman yung mga Lazada sale, makabuha mo din siya ng super discounted price. And remind ko lang ulit para doon sa mga medicine items na nabili ko, ka-clarify ko lang, prescribe sa akin yun ng doctors ko. Before kayo bumili nun, or kung may bibili kayo ibang medicine sa Bangkok na mas mura kasi doon, make sure prescribe din sa inyo and huwag kayong mag-self-medicate. Okay? Yun lang guys, and thank you. Bye!